Hello, welcome to our new learning. This time we have a topic which is itong CCTV riser diagram. So, paano basahin ang CCTV riser diagram sa isang 8-story residential building? So, again, yung scope ng ating CCTV is more on common areas, utilities, sa hallway at saka sa stairs. So ito is 8 floor. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saka 8. So to start, i-zoom natin yung portion muna ng cameras saan naka-install. So again, sa ground floor, meron tayong 4 na cameras sa ground floor. So supposedly ito ay naka-install sa driveway, sa parking, at saka sa stairs. So itong tatlo is naka-install sa building perimeter, naka-fix. So if you observe, naka-PTZ tayo to. So pan, tilt, at saka zoom yung kanyang specifications. Okay, so meron tayong isang 4-burst na cut 5E. Yung conduit niya is 15 mm, diameter na EMT. And then sila is kanya-kanyang home run papunta sa ito IDF, intermediate data frame. So kanya-kanya sila punta doon. And then for the second floor, again, hallway at saka lobby area. So sa mga loob ng units, hindi na natin nilalagyan para sa privacy. Okay, so i-count natin yung cameras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 7 cameras installed sa hallway. So count na rin dito yung dalawa para sa stairs, kasi dalawang stairs, left saka sa right. Again, the same ng pairs ng wire, cut 5E, inside 15 mm diameter na AMT. And then all of them pamunta siya sa IDF number 1. So for the succeeding floors, we have 3, third floor, 4th floor, 5th floor, 6th floor, 7th floor, saka sa 8th floor. So yung third until sa 7 is typical yung kaniyang number of cameras. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So pare-pareha sila ng count. And then the same ulit ng individual wire, which is isang 4-burst na cut 5E inside 15 mm diameter na EMT. And then for the roof deck area, actually sa taas na to, we have 1, 2, 3, 4, 5. So dalawa nito sa stairs. So yung tatlo sa perimeter na ng roof deck nilalagay ito. Okay, so again, isang 4-burst na cut 5E sa isang 15 mm diameter na EMT. So individual to. Sabihin, yung pumunta sa IDF is 5 wire nito na naka-conduit. Okay, so yun yung applications ng mga cameras na naka-install. So next is paano tong
Kasi yung goal natin nito is itong mga cameras dapat nakapunta ito sa ating monitor. Ito yung ating mga monitors. So kanya-kanya sila na punta. So if sila is kanya-kanyang home run, para ang dami ng wire kung individual sila pupunta doon. Like from here, ang dami ng wire pumunta doon. So kung ilan yung quantity nito, if sila kanya-kanya, so medyo madami. That is why meron tayong lalagay na intermediate data frame. So sa civil torsion nilagay sa horizontal cabling. So means to say na itong sa roof deck ito is 5, sa hallway sa 7th sa 8th floor, 7th floor, 7 cameras. So yung IDF na to is 7 plus 5 is equals to 12. So dosing ito 4 first naka 5E naka EMT. So from this one, from 12 watts sa conduit, so isa na lang pumunta nito by using this 4-core fiber optic cable na 40mm EMT. Okay, so from 12 isa na lang ang pumunta rito na 4-core na fiber optic. Okay, so and then since 8 floors siya, so nag-assign tayo ng 4 na IDF, intermediate data frame. So sa 5th floor naglagay tayo ng isang IDF. So again, ito is 7, 7, 14. So plus sa taas pa 15. So as you can see, sa pagdating sa 5th floor, isang wire na lang pumunta ito para pumunta ng ito sa monitor natin. So yun yung kagandahan na minimize mo yung number ng run ng wire tsaka sa conduit. Okay, so ang M natin is so dalawang floor, isang IDF. So kaya niya pang pumunta ng mas maiksi. So sa 3rd floor meron din tayong isang IDF. Means to say itong cameras ng 3rd saka sa 4th floor dito pumunta. Okay, so as you can observe, so sa taas isang 4-core lang to kasi isa lang yung isang IDF. So pagdating ng 5th floor, yung IDF ng 5th pumunta ng 3rd, so dalawa na to, dalawang 2 4-core fiber optic. So dalawa ang count nito. And then yung IDF 3 pumunta ng IDF 1, so naging 3 na ulit. So minsan sa itong riser na to is tatlong 4-core na fiber optic in 40mm diameter na EMT. So kasama na to itong kasi 3, so dalawa sa taas plus isa, so 2 plus 1, 3. Okay, so and then lahat sila is naka home run papunta sa IDF main. Okay, so ito naka IDF main na to. So main cross cut MC. So merong main cross cut, core switch, Datacom rack, at saka sa NBR or server NBR server rack. So yung NBR is network video recorder. Okay, so nakapunta siya sa ito, sa isang from dito sa main IDF. Dito nakakonect yung ating apat na monitors, 22 inches. So bawat monitor
merong 15 channels each. So means to say, bilangin mo tong quantity nito. Actually 7 to lahat. 1, 2, 3, 4, so 7. So 7 times 8 is 56 plus sa rough brick, let's see 5, so almost 60 or 61. So i-divide mo siya ng 15, so 30. So kaya 4. So kung may excess pa, so 60 divided by 15, that is 4. So kung may sobra pang isa or dalawa, pwede yung isang monitor 16 channels, or else if may idagdag pa, pero kang isang monitor pa rito para sa mga merong pang additional na kailangan mo para sa security. So okay, again, so 15 channels na yan, isang monitor para sa zoom in. If merong incident happen, so kailangan mo siyang i-zoom ng mas malinaw. Okay, so again, meron tayong UPS, uninterruptible power supply. So whenever magka-power shutdown, so meron siyang tayong backup na UPS. Okay, so we're almost done sa ating riser, CCTV riser diagram. So to be clear, or to summarize, so kung mag-design ka nito, make sure na meron tayong IDF na ilalagay. So ang purpose nito is para lang ma-minimize mo yung number ng wires, kasi yung principles natin dito, isang camera pupunta doon sa main IDF. So parang ang dami masyado ng wire na pumunta. So pag meron ka nitong IDF, ma-minimize mo lang yung number ng runs ng wire sa conduit. And then for the installation, so merong klase ng CCTV, meron tayong naka ceiling mounted, meron ding wall mounted, merong outdoor type at saka indoor type. So sa yung mga outdoor, sa rough brick pwede tayo mag-outdoor, saka sa building perimeter. Okay, so again, if mostly yung supplier nagbibigay nito ng installation manual, or else sila na rin yung mag-supply at saka mag-install. Okay, so and then yung storage na maka-store ng data is dapat minimum is 1 month. So dapat taasan yung capacity ng memory in terabytes para maka-store ka ng recording mo within 1 month. So ganun lang pagbasa ng CCTV riser diagram. Actually ito is selected lang for the common areas. So kung magtataas tayo to see high rise, so the same concept lang naman yung gamitin natin. And then installation, the same lang. Nagbabalis lang sa number of CCTV. So I hope you learn sa ating short learning tong how to read the CCTV riser diagram. So I hope naka-learn ka at saka magamit mo sa mga future design mo.